Describe AKAP. AKAP, ano yun sa'yo? Pork barrel ba yun? Ano ang AKAP? Maliwanag na pork barrel kasi, alam mo, nahuhuli rin naman sila sa sarili nilang bibig. 26 billion sa 2025. Nagulat ako nung nagsalita yung chairperson ng Finance Committee ng Senate na nag-agree siya sa House dahil napartihan sila ng 5 billion doon sa 26 billion na AKAP. Sabi ko, teka muna, inaamin nyo na ba na kayo yung mag-implementa niyan? Bakit siya sabi nyo napartihan kayo? Di ba ang usapan dyan, natatapos yung role ng mga legislators pagkapasa ng GAA, pag napirmahan na yung GAA, o pag na-enroll na yung bill. Pero bakit bigla na lang na meron silang 5 billion at may 21 billion yung mga congressmen? Another point, narinig ko si Senator Bato de la Rosa, sinasabi niya na hindi ko natatanggapin yung, I will not take it anymore. Maski maganda hirap-hirap ako sa kampanya, hindi ko nakukunin yung AKAP. Teka muna, kumukuha ka ba dati niyan? Di ba dapat DSWD nag-implement at wala kayong pakialam dyan? Kasi ang pakialam nyo lang dyan, i-legislate magkano ba yung kailangan sa AKAP, tapos iwanan nyo na sa implementing agency. Yun ang problema sa budget natin ngayon. Para bang, ano ba ito, parang Congress na lang ba na susunod? Maski yung insertions, ito interesting, Karen. But before you talk about the insertions, kung manalo kayo, magkakaroon kayo ng maybe 200 million pesos na AKAP. If you divide 5 billion to how many senators, you might get 250 million. Tatanggapin nyo ba yun? Walang ganun, Karen. Hindi sa amin yun eh. Pero yung para sa inyo, tatanggapin hindi sa akin yun. Sa DSWD yun. Ang DSWD is to implement, but it is given to the senator for each one. Parang sa congressman. Mali. Karen, hindi nyo tatanggapin? Hindi dapat. Bakit ko tatanggapin? Hindi nga dapat. Noon nga merong pork barrel na hindi pa na-declare na ang constitutional. Bawat senador merong 200 million na hindi pa identified yung proyekto. Ano ito? Saka pa lang i-identify. Lump sum yun. Noon pa lang di na ako kumukuha. Ngayon pa ba? Di ba? So anong masasabi ninyo kay Pangulong Marcos Jr. na hinayaan niya yun? Nag-veto nga siya, hindi pa tinanggal yun. Yung pagbibito, ito isang puna ko pa rin ito, no? Hindi mo na kailangang i-veto yung unprogrammed fund kasi standby lang yan. Tapos built-in na yung veto power ng presidente sa unprogrammed. Kasi only the president may authorize the release ng pondo subject to 3 conditions yung nabi ko kanina. Bakit i-veto mo yung built-in na yung cosmetic lang yun? Bali wala yung veto. So ang in-expect kong i-veto niya yung most of the 288 billion pesos na in-insert ng mga kongresista at saka mga senador. Remember yung budget ng DPWH, I think nasa less than ng budget ng DepEd, ng education sector, 200, I think 913. Yun ang nangyari. So, ako kasi nung... Pero palagay nyo, bakit hindi pa vinito ni Pangulong Marcos Jr. ang AKAP? Ba't niya hinayaan yun kung pork yun? Hindi ko alam kung ano explanation doon. Pero, ano ba yun? Pamumulitika yun? Ano yun? Hindi. Nakikinig siyempre siya kung ano yung i-advise ng kanyang economic managers, yung DBCC, yung Development Budget Coordinating Committee or Council. So, yun ang magbibigay sa kanyang advice. Ito pwede i-veto, ito hindi. Hindi naman alam lahat ng presidente. Maski sinong presidente, hindi naman niya makakabi sa lahat yan. Now, some critics have said this budget is one of the most corrupt. Would you agree? Yes, I will agree. Why? Mangled nga beyond recognition. Mismo si President Marcos nagsabi, hindi na namin makilala yung NEP dito sa budget na pinasa ng Kongreso.